po yun. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Yan. Minsan pa nga po isang mapagpalang palakpak o pagsambang palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ang sarap talagang magpuri sa Panginoon. Talagang na-overwhelm ako dun sa presence ni God. And then yung para kang nag-church no? Talagang tunay sa piling ng Lord ang kalakasan. Yung maka-fellowship ka, kaya napakahalaga po na na-attend po tayo ng pagsamba sapagkat through praise and worship, fellowship, doon po natin nararamdaman yung recharging ng Panginoon sa atin. Amen po. Hallelujah. At ngayon nga po, darako po tayo sa ating pong pag-aaralan sa aklat po ng unang Timoteo chapter 4 verse 8 at muli iniinyahan po kayo tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. At ito po ang sinasabi, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Muli po nating dami ng pasensya ng Lord at manalangin. Praise you, Jesus. Father God, hallelujah. I love you, God. I love you, Father God. Hallelujah. We love you. Salamat po sa presensya nyo at patuloy sa inyo pong banal na harapan. Nagpapakumbaba po kami, Father God. Hallelujah. Nadalangin namin, patuloy mo kaming pagharian. Hallelujah. Ano mo pong laman ng isip at puso namin na hindi para sa iyo, hindi iyo, Lord. Linisin mo, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo sa pamamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah. Hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Dalisahin mo kami, Panginoon. At busugin ang aming kaluluwa at espiritu. Ama, naririto kami, Ama. Dalangin namin, Ama, ang kilos ng banal na espiritu sa amin. Hallelujah. Ang kanyang kapangyarihan. Humingin kami ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, Father God. At marami pong salamat na inaangkin namin, Ama, na hindi kami aalis sa bulwagang ito na hindi namin natatanggap ang pagpapalang hatid ng inyong salita. Marami pong salamat. Ama, pinupuri ka namin sa iyo po lahat ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Ito po ang ating pag-aaralan. Pagsasanay sa kabanalan. Nung last Sunday po, ano po yung ating pong topic? Kung sino po yung nakakaalala, praise God. Buhay espiritual. Pagkain, spiritual na pagkain at spiritual na inumin. Amen. Yan, praise God. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa ating pong buhay espiritual. Na alam niyo po ba na ang kabanalan, yan ay ang ating buhay espiritual. Amen. Nasabi nga po ng teksto natin, pakibalik nga po, yan, sa unang Timoteo chapter 4 verse 8, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Yan. Nung last na pagtuturo po ng salita ng Panginoon, na ako po yung ginamit, di ba po ang mensahe po ng Panginoon ay tungkol po sa templo ng Diyos. Yan. Tungkol po sa pag-iingat natin sa ating katawan. Yan. Tayo po ay minulat ng Lord sa kahalagahan ng pag-iingat natin sa ating katawan. Pagsasanay sa ating katawan. Yan. Paano ba natin iniingatan ng ating katawan? Pinapakain natin ng mga masustansyang pagkain. Amen po ba? Tayo ay nagkakaroon ng healthy, active living. Amen? Hindi lang sa pagkain, maging sa ating mga pagkilos, pag-ehersisyo. At sabi nga ng Biblia, tumpak at may ito'y
mabuting maidudulot sa atin. Ang sanayin natin ng ating katawan. Yan. Physical exercise. Diba? Healthy diet. Amen po. At alam ko na pagpala po tayo ng salita ng Panginoon patungkol po sa bagay na iyon. Ngunit sabi nga ng Lord, hindi lamang dapat tayo doon mag-focus bilang isang tao. Amen? Sapagkat nakalulungkot, marami, yan, mas maraming mga tao ang tutok or focus sa kanilang physical being, yan, sa kanilang physical health. Amen po ba? Diba? Kung kaya't marami yung nag-gym, hindi masama yun, di ba? Kumakain ng masusustansyang pagkain para masustain yung good health, yung healthy living. Di ba? At hindi madali po yun. Yan, gaya nga po ng patutuo ko sa inyo, nung tumayo po ako, di ba? Hindi po madaling magbawas ng timbang, ma-meet mo ulit yung normal weight mo, di ba? Yan, patutuo ko nga po sa inyo na ako po ay naging overweight. Dumating pa na naging obese 1 ako, di ba? Lumaki ako ng sobra. Yan. So, praise the Lord dahil nangusap ang Lord sa akin. Sa bagay na alagaan ko ang aking templo na ibinahagi ko naman sa inyo. This time, yan, sa araw na ito ng ating pagsamba, ang nais naman ng Lord na ipaalala sa atin na hindi lamang ang ating katawan ang dapat nating sanayin. Ang maging healthy, yung physical na katawan natin, maging ang ating spiritual na buhay. Ang ating buhay spiritual. Yan. At yan ay ang tinatawag natin na kabanalan. Amen. Sabi mo nga, holy. Yan. Holiness. Yan, kabanalan. Yan ang nais ng Lord na sabihin sa atin ngayong araw na ito. Sapagkat sabi nga dito ng Lord, may mabuting maidudulot ang pagsasanay natin sa ating katawan. May mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Amen. Ibig sabihin, ang pagsasanay sa kabanalan ay nakahihigit sa ating pagsasanay sa katawan. Meaning, yung pagiging physically fit, di ba? Mas less siya, mas greater yung pagiging spiritually fit. Yan, di ba? So, pag-aralan natin, yan, ang ating nga pong topic at tema, pagsasanay sa kabanalan part 1. Sapagkat sa araw na ito, sa kalooban ng Panginoon, ang unang bahagi pa lamang po ang pag-aaralan natin tungkol po sa pagsasanay natin sa kabanalan. Yan. Sa araw na ito, atin po munang aalamin, kabanalan, ang kahulugan at pinagmulan. So dito po muna tayo mag-start. Amen? Diba? Dapat sa araw na ito ma-establish sa heart mo at puso mo na mahalaga ang pagsasanay sa kabanalan. Sa holiness. Amen? Mahalagang maging banal. Wow! Parang ganun yun, di ba? Banal. Di ba mga ano lang yan? Yung mga santo. Di ba? Yung mga apostol lang yan, mga lingkod ng Lord na nasa Bible. Di ba? Yun lang yung mga holy, ang alam ko eh. Yan. Hanggang dun pa lang po ba yung ating kaalaman o kabatiran tungkol sa holiness. Yan. Diba? Diba? Yung holy, yan yung meron kang bilog sa ulo eh. Meron na ba akong bilog sa ulo? Anong tawag nga doon? Halo! Parang may ganda na. Diba? Ako'y na halo. Joke lang. Mais ba? Mais. Yan, praise God, di ba? So, kapatid, yan, nais ng Lord na malaman mo, we must practice holiness. We must be trained in holiness. Bakit?
Yan. Sabi nga po ng atin pong next slide, ang lambat. Yan. Sino pong pamilyar dito sa kwento na ito or sa talinhaga na ito sa Biblia tungkol sa lambat? Atin pong tignan mula sa Mateo chapter 13 verse 47 to 50. Yan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno na ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ibalik mo po sa verse 49, Ate Josana. Yan. Kung kaya't napakahalaga po, kapatid, na pag-aralan natin kung paano ang pagsasanay sa kabanalan. Bakit? Hallelujah. Na mahalagang maging banal sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat may darating na panahon, may darating na pangyayari sa buhay natin tao. Sa lahat ng tao. Yan. Ang bagay na ito, sabi nga doon, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at inihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. Yan. Amen po. Napakahalaga, gaya nga ng in-illustrate ng Lord sa Bible, di ba? Ang paghahari ng Diyos ay katulad sa parang pangingisda, di ba? Nasa panahon natin ngayon, ang Diyos nang huhuli, namamalakayan ng tao. Amen? Nagre-reach out ng souls. Diba? Na katulad ng in-illustrate ng Lord, kapag dumating na puno na, or it is the time, diba? Takdang panahon na, Judgment Day na. Amen? Ihiwalay na ng Lord yung mga banal, yung mga nagpakabanal sa nanatili sa pagiging makasalanan. Amen? Hallelujah. At sabi nga ng verse 50, Ate Josana, yan, at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon, dooy mananang sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Sino pong gustong maging banal? Itaas ang kamay. Amen. Diba? Ayaw naman natin na maging or manatiling makasalanan. Amen po ba? Pagkat sabi nga dito ng verse 50, darating ang panahon na ang mga makasalanan ay ihahagis sa impyerno. Sabi nga doon, maningas na pugon. Diba? Ano ba yung pugon? Diba? Mainit na lutuan, diba? May apoy. Diba? Ayaw ng Lord na dumating yung time na itapon ka sa impyerno. At dito, mapag-aaralan natin yung definition, isa sa definition ng pagiging banal. Yan, ng banal. Sabi nga doon, mabuti. Yan, di ba? Sabi nga doon, nung in-illustrate, di ba? Sa verse 47, Ate Josana, balikan nga natin, di ba? Sabi nga doon, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Kapag ikaw pala ay isang makasalanang tao, sa paningin ng Diyos, hindi ka mabuti. Parang ang isda na balisa. Balisa ba yun? Tama ba? Bilasa pala. Sorry. Yung buti na lang ng Diyos si Nanay Angie. Praise God. Hindi natutulog. Praise God. Bilasa pala yun, di ba? Yan, di ba?
sarap ng ngiti ninyo. Yan, di ba? Di ba? Binasa. Hindi sariwa. Walang kwenta. Itatapon. Di ba? Tinatapon na lang. Hindi kapaki-pakinabang. Di ba? Yan, di ba? Yun ang tingin ng Diyos. Di ba? Sa mga makasalanan. At yun ay may parusa. Kung kaya't sabi nga ng Lord, may mas mabuting maidudulot sa ating tao, sa iyo tao, ang magsanay ka sa kabanalan. Hallelujah. Ang ikaw ay maging banal. Amen? Hallelujah. Gusto po ba nating maging banal? Amen po ba? Parang ayaw nyo ata. Gusto niya atang matapon sa impyerno eh. No, amen, di ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Pag-aralan po natin ang una, ang kahulugan. Yan. Ang kahulugan ng kabanalan. Sabi nga po sa aklat ng Levitico chapter 11 verse 44 to 45. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. A call to holiness. Yan yung panawagan ng Diyos sa lahat ng tao, sa buong mundo. Sabi nga ng Lord, dapat, di ba? We must, it's a must. Kailangan na ang tao ay maging banal sapagkat ang Diyos na may likha sa Kanya ay banal. Amen. Hallelujah. Sapagkat darating ang panahon, lahat tayo nananampalataya sa Diyos. Diba? Ay pupunta sa isang banal na lugar sa langit. Diba? Ang heaven ba is a holy place? Amen po ba? Hallelujah. Kaya hindi doon tanggap yung mga makasalanan. Yan. Ang hindi holy. Amen? Kaya sinasabi dito ng Lord, dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. At dito, tinutukoy ng Lord na ang pagiging banal, ito ay yung pagiging malinis. Diba sabi doon sa unang talata, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Malinis. Yan. Holy. When you say holy, ikaw ay pure. Amen? Ikaw ay malinis. Malinis sa ano? Yan. Sa kasalanan, kapatid. Sa anumang gawa, hindi mabuti. Sapagkat sa paningin ng Diyos, ang nagpaparumi sa tao ay kasalanan. Amen po? Hallelujah. Kasalanan. Amen? Kung kaya't nais ng Diyos, ikaw ay maging malinis sa harapan niya at maging banal sapagkat siya ay banal. Walang kasalanan ng Diyos. Amen? God is holy. God is divine. Amen? Hallelujah. Siya ay dakila. Siya ay righteous. Yan, di ba? Yan po ang kahulugan ng kasalanan. Hallelujah. Righteousness, katwiran, just. Yan. Sanctify. Yan sa ibang salin po, makikita po natin, lalo na po sa English. Yan. Sanctify. Sanctification. Yan. Malinis. At sabi nga dito ng Panginoon, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Yan, isa dito sa kahulugan ng kabanalan. Yan, ng pagiging banal. Yung ikaw ay sinet apart, hiniwalay or ibinukod. Gaya nung kaninaga sa lambat, di ba? Hallelujah. May naganap na pagbubukod, paghihiwalay. Hiniwalay yung walang kwenta sa mabubuti. Amen po. Holiness means set apart, ibinukod, consecrated. Amen. Ikaw ay iniwalay ng Panginoon. Diba? Mula sa kadumihan ng mundong ito dahil sa kasalanan.
Dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nanampalataya ka sa Diyos, ikaw ay ibinukod na ng Lord. Yan. Meaning you are holy now because of Jesus. Amen? Ikaw ay malinis na. Nilinis na ang ating mga kasalanan. Nino? Nang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? At sabi pa po sa next slide po, yan, sabi nga dito, banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Amen? Yan. Pagsasanay sa kabanalan, nais ng Lord na gawin natin habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Sapagkat sabi nga dito ng Panginoon, dapat magpakabanal din tayo sa lahat ng ating ginagawa. Lahat ng ginagawa natin. Kasama po ba doon yung ginagawa mo sa trabaho? Amen po ba? Sa loob ng bahay? Amen po ba? Kasama ba yun sa lahat? Yes. Sa school? Habang gumagawa ng assignment? Yes. Yan, di ba? Practice holiness. Habang may exam? Di ba? Paano mo mapapakita yung kabanalan kapag may exam? Siyempre dapat maging tapat ka. Hindi ka nangungopya. Hindi ka nang daraya. Amen po ba? Hallelujah. Yan, di ba? Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Yan, di ba? Amen po. Patuloy na inuulit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magsanay tayo sa kabanalan. Pinapaging banal tayo ng Diyos. Sabi doon, magsanay. Yan. In English, training, di ba? Ibig sabihin, kapag nagsasanay ka, kaya nga sanay, di ba? Hindi ka pa sanay. Hindi ka pa ganoon ka, di ba? Ibig sabihin, hindi rin madali. Amen? Oo, minsan papalpak. Hindi mo mamimit, di ba? Pero huwag kang huminto. Amen? Sanayin mo yung sarili mo. At sabi nga ng Lord sa Bible, pinapaging banal tayo ng Diyos day by day. Diba ng Lord? Sa buhay natin. Day by day, pinapaging banal tayo ng Diyos sa ating buhay. Kaya sanayin natin kung paano ginegyeta mo yung physical na katawan mo. Yan. Natutunan mo kasi na alam mo na dapat na yung limit ng pagkain mo lang, ganito lang yung tamang kakainin eh. Huwag kang matakaw, ganito lang yung wag sobra. 'Di ba? Yung tama lang. 'Di ba? Yung may limitasyon. Madali po ba 'yon? Hindi. Sinasabi ko na po sa inyo dahil naranasan ko 'yan. Halos sa umpisa manginginig yung kalamnan mo dahil nasanay ka kumain ng maraming rice eh. 'Di ba? Pero sabi nga ng Lord, in moderation, in process, di ba? Katulad ng katawan na sinasanay mo, ganun din yung holiness. Di ba? Di ba? Yung pagsasanay mo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yan, di ba? Kailangan natin to. Kasi sabi nga ng Lord dapat Di ba? Dapat kayong magpakabanal. Amen po ba? Hallelujah. Amen. At tumuna po tayo sa pangalawa. Ang pinagmulan ng ating kabanalan. Yan. Sabi nga dito sa Efeso chapter 1 verse 3 to 7. Paano ba tayo naging holy? Dahil ba to sa atin, sa galing natin? Hindi po. Sabi nga po dito ng salita ng Diyos, hindi dahil sa atin, sa sarili natin, kung bakit naging malinis tayo sa harapan ng Lord. Kung bakit na-set apart tayo, hindi. Kung bakit na-consecrate tayo, kung bakit na-sanctify tayo, or bakit naging righteous tayo. Hindi po sa pamamagitan ng galing, talino, lakas, di ba? Resources mo. Dahil ka mapapabilang sa pinapaging banal ng Diyos or sinasabi ng Lord na holy or magiging holy ka. Dito po sinasabi ng aklat ng Efeso chapter 1 verse 3 to 7,
Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, yan, ulitin ko po. Sabi nga dito, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. It is only because of Jesus, His only begotten Son, Jesus, kung bakit tayo naging banal sa harapan ng Diyos. Naging banal muli sa harapan ng Diyos. Amen. Alam nyo, nung creation, nung una pa lang, kinreate tayo ng Lord na blameless eh. Pure, holy. Ngunit nung pumasok sa atin ng kasalanan, doon tayo nag-umpisa naiwalay sa Lord. Ngunit, dahil sa kabutihan ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Kung bakit muli, sa harapan ng Diyos, ang tao magiging banal ulit, magiging righteous ulit. It is only because of Jesus. Sa iyong pakikipag-isa sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Pagtanggap mo sa Panginoon, sa Panginoong Hesus bilang personal na Diyos at tagapagligtas. Sino po dito nakipag-isa na sa Panginoong Hesus? Itaas ang kamay. Yan. Yung proud, dapat proud ka na nakipag-isa ka sa Panginoon. Amen po? Yan. Praise the Lord. Yan para unat-unat din, parang inaantok na kasi yung iba. Eh, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? We must be proud in the Lord, di ba? And confident na, Lord, salamat. Diba? Tinanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. At dahil doon, ibinilang mo na ako banal, mabuti na sa harapan mo. Hindi na walang kwenta. Ibig sabihin, ikaw na nagtaas ng kamay, na nagsasabing nakipag-isa ka sa Panginoong Hesus. Tinanggap mo kung gaano kabanal ang Panginoong Hesus. Diba? Kung gaano katuwid, ka-righteous. Yung righteousness ni Jesus ay tinanggap mo rin kasi nakipag-isa ka eh, di ba? Pag sinabing nakipag-isa, di ba? Ano na eh, one na eh, di ba? Hindi ka na iba. You belong to Jesus Christ. Kung paano yung kaganda ng identity ni Lord dahil tinanggap mo siya sa puso mo, sa buhay mo. Di ba? Yun din yung makikita sa iyo ng Amang Diyos sa langit, si Jesus. Amen. Hallelujah. Is God amazing? Is God good, di ba? Palakpakan po natin ang Panginoon, di ba? Napakabuti niya. Parang hirap pa tayo pumalakpak kasi alam nyo, parang pagtitignan mo kasi yung sarili mo talaga, di ba? Parang hindi ako karapat dapat, di ba? Parang hindi naman, Lord. Pero tanggapin mo yung katotohanan. Grace yun, biyaya yun. Grace. And that's amazing grace ni God. Na kahit na hindi ka karapat-dapat, di ba? Dahil sa Panginoong Hesus na nasa puso mo at buhay mo. Di ba? Tanggap ka ng Diyos at banal ka sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Mabuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Yun yung biyaya eh. Dapat lagi mo yung sariwa sa isip mo at puso mo. Yung grace na yun ng God. Amen po. Sabi nga dito, ulitin ko po, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Diba nakakatuwa si Lord? Mahilig si Lord sa salitang lahat eh. Diba? Hallelujah. Sabi nga dito ng Lord, lahat ng pagpapalang espiritual eh. Diba? Dapat magising na tayo, ma-enlighten tayo eh. We have Jesus in us. So therefore, yung sinasabi dito ng Lord na lahat ng pagpapalang espiritual, nasa iyo na. Claim mo lang. Tayuan mo. Hallelujah. Pagpapalang kagalingan, kasama ba yun? Yes. Hallelujah. I-claim mo kalakasan.
Diba? Yes. Material? Yes. Tumayo ka lang sa pananampalataya mo at lakaran mo. Diba? Yung salita ng Lord. Amen. Sabi pa nga dito, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal. Hallelujah. Amen. Pinili ka ng Lord para maging banal, kapatid. Kaya sanayin mo ang sarili mo sa kabanalan. Yun yung disenyo sa atin ng Lord. Yun yung original na design ng Lord sa atin. Hindi tayo dinesign ng Lord na maging makasalanan. Diba? At maparusahan. Diba? Dinesign ka ng Lord into holiness. Yeah. Amen? Banal at walang kapintasan sa paningin niya. Amen? Naabil natin yun, yung pagiging banal at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, kapatid, hindi sa paningin ng tao. Marami kasi parang iniisip natin. Parang kasi sa sa tingin pa rin ng kapwa ko tao o trabaho, parang ang nakatatak pa rin sa kanila, yung kasalanan ko, yung nagawa ko. Pero kapatid, once na humingi ka na ng sorry, nagsisi ka na sa kasalanan mo, sa Diyos, sa mga nagawa mong pagkakamali mo sa kapwa mo tao. Yan. Pinatawad ka na ng Diyos. Even though yun yung masakit sa ating mga tao, di ba? Kumbaga, yun pa rin yung nakikita natin yung kamalian pa rin ng kapwa nating tao di ba? Kahit na sobrang tagal na yun, di ba? Minsan, binabalik-balikan pa natin. Pero hindi gano'n ang Diyos na pumili at tumawag sa'yo. Di ba? Mahal tayo ng Lord. Ano man yung nagawa nating pagkakamali, kasalanan nung nakaraan, di ba? Patatawarin tayo ng Lord, humingi lang tayo ng tawad at bibigyan niya tayo ng panibagong buhay at pag-asa at ng kabanalan. Amen? Amen. Hallelujah. At sabi pa nga po dito, Ate Josana, hindi nakikinig si Ate Josana. Yan, hindi nakikinig ng Word of God. Hindi niya nasusundan yung yung slide Yan. Praise God. Sabi nga po dito, dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaga niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa pagmamahal mo, di ba? Sabi nga doon ng Lord, dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Hindi lang pala tayo basta banal na sa harapan ng Diyos Kapatid, ikaw, anak ka ng Diyos. Hallelujah. And it is because of Jesus. Sabihin mo nga, anak ako ng Diyos. Yan, di ba? Hallelujah. Dapat hindi tayong nahihiya na mabanggit yan sa mga kapwa natin tao. Una siguro, parang nahihiya tayo anak ko ng Diyos. Parang minsan kasi, lalo na sa mga unbeliever, di ba? Yung pananaw pa natin dati na unbeliever, parang anak ka ng Diyos, Talaga ba? Tatay mo si God? Di ba? Di ba? Parang ganun, di ba? Pero totoo yun, kapatid. Yan yung katotohanan. Anak ka ng Diyos. You are set apart. You are consecrated by God. Amen. Itinalaga ka ng Diyos at pinili ka niya. Amen. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Yan ang layunin at kalooban ng Panginoon sa atin mga tao. Yan. Next slide po. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga po kapatid, di ba? Yung buhay natin, buhay ng worship Let be worship our lifestyle. Bakit? Bakit? Panay sabi dito ng una pa lang sa verse 3, purihin. Di ba? O dito sa verse 6, purihin ulit. Bakit? Kasi yung may akda nito na pinutulutan ng Lord, lubos niyang batid kung gaano kabuti ang Diyos.
Kung gaano dapat itaas at bigyan ng karangalan ng Diyos dahil sa ginawa niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung kaya't ikaw, kapatid, sanayin mo ang sarili mo sa kabanalan. Ang kabanalan ay buhay ng pagpupuri. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Isang buhay na pagbibigay ng parangal sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, inubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, di ba? Natamasan natin ang kapatawaran sa kasalanan natin. Amen? At sabi nga, sa susunod po na verse, sa Hebreo chapter 7 verse 26, si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Si Jesus kung gayon, kapatid, ang pinagmulan ng ating kabanalan. Yan. Amen po. Si Jesus, His righteousness, His holiness, nung nakipag-isa ka, nasa iyo na. Na-avail mo na. Amen? Amen po. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sangkalangitan. Amen? Diba? Hallelujah. At sabi sa Hebreo chapter 9 verse 15, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Yan. Ng bagong kasunduan. Si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Hallelujah. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Gaya nga po ng sabi sa teksto natin, di ba? Sabi doon, may mas mabuting idudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sa lahat ng bagay, hindi lamang sa mundong ito, sabi doon, maging sa buhay na darating. Di ba? May pangako. At yun. Sabi nga dito, tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Di ba? Makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanya ipinangako. Diba? Ang pagliligtas ng Diyos. Hallelujah. If we remain holy, hallelujah, at sinanay natin ang sa ating sarili sa kabanalan, matatamasa natin yung pagpapalang inilaan ng Diyos sa mga tinawag niya. Yung promise niya na salvation. Hallelujah. Spiritual blessing. Hallelujah. Sabi nga, hindi lang yung para sa hinaharap eh. Diba? Kahit nandito ka pa, nabubuhay ka pa sa mundong ito, may blessing na si Lord na ibibigay sa iyo if you remain holy. If you practice holiness. If you train yourself into godliness. Yan, yung pagiging makadiyos. Amen po. Hallelujah. At sabi po dito sa Hebrew chapter 12 verse 14. Ayan kapatid. Kung kaya't sabi ng Lord, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Period. Amen. Anong nais ng Lord? Napakasimple na instruction. Diba? Sabi nga dito ng Lord, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Hindi kapatid na may mabuting relasyon ka lang. Kung sino mang taong merong mabuting pakikitungo din sa'yo. Hindi lang yun, kapatid. Kahit yung may masamang pakikitungo sa'yo. Sabi ng Lord, kasi lahat ng tao eh. Diba? Kahit yung may gumagawa sa'yo ng masama,
Maalipusta, sinisiraan ka, di ba? Binubuyo ka, binubuli ka, di ba? Sabi ng Lord dito, pakitunguhan mo ng mabuti. Yan. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon. Sabi nga doon, pagsikapan eh. Yan. Ibig sabihin, hindi rin madali, di ba? Sa emosyon at naturalesa natin bilang isang tao, ano ba yung ganti natin, di ba? Pag ginawan ka ng masama, di ba? Ay, di ba? Pero ano nga sabi ng Lord sa Bible, di ba? Hallelujah, di ba? Pagka sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan, di ba? Hindi yung bigyan mo ng kanan. Di ba? Hallelujah. Amen. Pagkat alam nyo, yung bagay na yon ay tinuturo ng Diyos. Sabi nga doon, pagsikapan eh. Hindi siya madali, pero sa pamamagitan nun, ikaw yung pinapaging banal ng Diyos. Hallelujah. Yung hindi natin pagganti sa mga gumagawa sa atin ng masama. Bakit kaya? Kasi alam mo yung tao na yon na gumawa sa iyo ng masama, kapatid, tao din yun, mahal ng Diyos. Nais din ng Lord magbago at maging banal. Amen? Hallelujah. Hallelujah. May espiritu ng diablo lang na gumagamit sa kanya para siya gumawa ng hindi mabuti, ng masama. Amen? Hallelujah. Na ikaw yung gamitin ng Lord. Ginawa ka ng kasamaan, ginantian mo ng kasamaan. Tingin mo, maaakay mo siya sa Panginoon? No, amen, di ba? Kasi, hindi kayo iba. Pares lang kayo. Gumawa ka din ng masama. Amen po ba? Hallelujah. Ano yung kaibahan, di ba? Sabi nga ng Lord, ikaw ay iniwalay. Ikaw ay ibinuhol. You are unique. Di ba? Creation of God. Amen? Maging iba ka. Kasi anak ka ng Diyos eh. Huwag ka sumunod sa takbo ng mundong ito. Kung paano yung katwiran at isip or galawan ng mundong ito. Amen? Huwag. Diba? Sabi nga dito ng Panginoon eh, ito nakakatakot eh, diba? Parang warning, sabi nga dito ng Panginoon, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Amen po ba? Kapag hindi ka nagsanay sa kabanalan, kapatid, hindi mo makikita ang Lord. Kaya pala sabi ng Lord, dapat, di ba? Dapat magpakabanal kayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasi, sabi nga ng Lord, itatapon eh. Yung mga walang kwenta eh. Yung mga hindi nagpakabanal eh. Amen po. Praise the Lord, God is good eh. Kasi, may pinhi na tayo, may Jesus na tayo eh. Amen? Yung holiness ni Jesus. Kaya pala may salita rin ang Panginoon sa aklat ng Juan, di ba? Manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang mga salita ko. Nais ng Lord na manatili siya sa atin. Manatili sa atin ang mga salita niya. Hallelujah. Sapagkat si Jesus lang ang magpapanatiling banal sa atin sa harapan ng Diyos. Sapagkat kapag wala na si Jesus, hindi na tayo nanatili sa Kanya, sa salita. Sino ba yung salita? Si Jesus. Hindi natin siya nilakaran, yung salita. Hindi natin pinag-aaralan yung salita. Hindi natin pinamuhay ang salita, ang Diyos na salita. Si Jesus. Mawawala sa atin ang kabanalan. Amen. Yes, pansinin mo, pag wala ka ng spiritual food intake, wala ka ng Word of God, hindi ka na umaatin sa church, hindi ka na lang pipray. Diba? Pansin mo, totoo yun. Bumabalik ka na ulit sa dati mong gawain, sa kasamaan. Madali ka na
mabuyo ulit ng dyablo, sa tukso, sa kasalanan. Kasi, nagkukulang ka na sa salita eh. Kaya ganun na lang yung ibinabang wisdom ng ating Diyos sa ating pastor in charge, lalo na po sa mga workers, diba? Sa worship team, yung kahalagahan ng devotion natin bilang workers, diba? Kasi yan yung ating spiritual na pagkain. Yan ang ating spiritual na inumin. Yan ang kalakasan natin. Amen? Ang salita ng Diyos. Di ba last Sunday, sino pong nandito? Nakinig. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen po. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. Nais ng Diyos na magsanay tayo sa kabanalan. Amen po ba? Pumalakpak po tayo muli para sa Panginoon. Hallelujah. Yan. Palakpak po. Praise God. Yan. At bilang concluding verse po natin, yan, tapos na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Ganun lamang po kaiksi yung part 1 po natin. Sa susunod na kalooban ng Panginoon, ako po muli ang tatayo. Yan. Didiscuss po natin yung part 2. Yan, ng pagsasanay sa kabanalan. So far, ngayon po, ang pinag-aaralan po natin, kabanalan, ang kahulugan, ang pinagmulan. Sino pong pinagmulan ng ating kabanalan? Si Jesus. Amen. Importante po ba ang kabanalan? Amen po ba? Amen. Napakahalaga, kapatid, ng kabanalan. Yan. Muli, sabi nga po sa Mateo chapter 13 verse 49 to 50. Muli na po natin basahin. Ito po yung concluding verse at paalala sa atin ng Lord. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugot. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Kaya kapatid, be holy. Sabi ng Lord, ako na iyong mabuting Diyos ay banal. Maging banal din kayo. Amen. Tayo po ay manalangin. Praise you, Jesus. Father God, tunay na napakabuti mo na minsan pang pinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging banal. Ama, Panginoong Hesus, salamat. Hallelujah. Purihin ka. Salamat sapagkat sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus, kami, Lord God, ay naging banal sa harapan ng Diyos. Ama. Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat inalay mo ang buhay mo. Hindi mo ipinagdamot ang buhay mo. Hallelujah. Ang dugo mo. Sinakripisyo mo ang buhay mo. At nabubuo ang iyong dugo sa krus. Para sa amin. Para matamasa namin ang katuwiran ng kabanalan. Hallelujah. Ama, patuloy sa iyong banal na harapan. Kami ay humihingi ng patawad, Lord God, ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala namin. Na kahit pa, Lord, alam namin na ang katotohanan, ngunit, Lord, bumabalik pa rin kami sa maling gawain. Patawad po, Father God. Salamat sa inyong salita sa araw na ito na nagpaalala sa amin, Panginoon, na dapat kami magsanay sa kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. At Panginoong Hesus, patuloy ka namin tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Nais po namin makipag-isa sa inyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Maghari ka sa amin. Tinatanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Hallelujah. At patuloy naming inaangkin ang lahat ng pagpapalang espiritual na pangako mo sa amin, Lord God. At dalangin namin, hayaan mong maging masigla kami at ma-enjoy namin ang buhay na nakaugnay sa inyo, Panginoon. In Jesus' name. At Lord, sa oras na ito, I pray bilang iyong lingkod, Lord God. Dalangin ko ang iyong pagpapala
hallelujah, ay igawad mo, hallelujah, ay ipatong mo, Lord God, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang kaluluwang narito at sa bawat isang naabot ng tinig mo, Panginoon. Nadalangin ko, Ama, patuloy na patunayan mo sa amin, Ama, na ikaw ay buhay na Diyos, na ikaw ay mabuting Diyos. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Praise Jesus. Anumang kilos at galaw ng kaaway sa aming buhay, nire-rebuke namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Magpala ka ng kagalingan sa bawat may sakit, Lord. Be slain, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Ang gift ng healing, Lord God, ng wisdom, Panginoon, sa bawat isang nangangailangan ng decision making, Lord God, ng tamang desisyon, Lord God. Let be your love abound in her, Lord God, in him, Lord, in Jesus' name. Nang sa gayon, mapili niya kung ano ang mabuti, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Magpala ka, Panginoon, ng kalakasan, spiritual, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. Dalangin ko, Diyos, sa oras na ito, magpala ka ng material, financial blessing, Lord God. In Jesus' name. Praise. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord God. Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga pagpapala. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po.